Welcome sa channel ko. Dito ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento ng pag-ibig. Mga kwentong minsan masakit, minsan masaya, pero laging may aral. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga story ko. Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, matagal nyo na po akong avid listeners at medyo sensitibo ang paksa na ibabahagi ko. Ako ay 23 years old. Bata pa ako pero dumating sa buhay ko ang isang sakit na noon ay kinakatakutan ko at hindi ko akalaing mararanasan ko mismo. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagkakilala online. Mabait siya, Kuya Pam, sweet at mabilis kung nakuha ang loob niya. Sa tuwing nagchat-chat kami, parang araw-araw Pasko, puno ng kilig, tawanan at mga pangako. Hindi ko na rin siya pinatagal at niligawan ko siya. Sagot agad siya. Unang kita pa lang namin, iba na agad ang pakiramdam ko. Sobrang saya. Ramdam ko yung pagmamahal niya, yung tipong kahit magkasama lang kayo, kahit magkatabi lang kayo kumain ng fishball sa kanto, masaya na. Kahit simpleng hawak kamay, pakiramdam ko kompleto na ako. Pero hindi palaging masaya. Dumating ang panahon na mas naging madalas ang tampuhan at diskusyon. Madali siyang magselos. At minsan, pakiramdam ko hindi siya nagsasabi ng totoo. Kahit ganun, Kuya Pam, pinipili kong maniwala dahil mahal ko siya. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang sakit sa katawan. Nilalagnat ako, masakit ang mga kasukasuan ko, at lagi akong pagod. Inaakala ko na trangkaso lang, pero may nabasa akong artikulo tungkol sa HIV na kapareho ng mga sintomas ko. Doon ako kinabahan. Nagpatingin ako at totoo nga, positive ako. Parang gumuho ang mundo ko, Kuya Pam. Parang bigla akong naubusan ng hangin. Isa lang ang pumasok sa isip ko. Siya. Nakipagkita ako at buong tapang kong tinanong kung alam ba niya ang kondisyon niya. Nanlumo siya. Tahimik lang. At pagkatapos ay yumakap sa akin ng mahigpit habang umiiyak. Doon niya inamin, Kuya Pam. Takot akong sabihin kasi baka iwan mo ako. Sorry kung naglihim ako sa'yo. Kuya Pam, ramdam ko ang sakit at galit. Mahal ko siya. Pero pakiramdam ko, niloko niya ako. Naging mainit ang diskusyon namin. Sinabi ko sa kanya, Kung mahal mo talaga ako, dapat naging totoo ka. Hindi mo sana sinira ang tiwala ko. Napaka-unfair mo. Hindi niya naibalik ang mga sagot na kailangan ko. Naiwan lang ang bigat sa puso ko. Ngayon, unti-unti ko nang natanggap ang kalagayan ko. Masakit man, natutunan ko na may mga bagay na hindi na maibabalik. Pero may mga bagay pa rin pwede kong gawin. Magpatawad, magmahal muli, at mas pahalagahan ang buhay.
Sana maging responsable tayo at huwag nating idamay ang iba. At para sa lahat na makikinig, huwag tayong basta manghusga. May mga taong nagkamali, pero may karapatan pa ring mabuhay, magmahal at magbago. Alam ko may dahilan ang Diyos kung bakit pinapasan ko ito. At kahit mahirap, isang bagay lang ang hawak ko ngayon. Tuloy lang ang buhay. Kuya Pam, hanggang dito na lang ang kakaiba kong kwento na sana'y kapulutan nating lahat ng aral. Lubos na gumagalang, Letter Sender. Alright, at doon na nga nagtatapos ang ating kwento na ipinadala at iniliham sa atin ng ating avid listeners, na hindi na lang natin babanggitin ang kanyang pangalan dahil konserbatibo ang kanyang kwento na inilahad. Okay? So maraming salamat ulit sa pagbahagi ng iyong kwento at sana'y kapulutan ito ng aral ng ating mga avid listeners na sa buhay hindi laging dapat magpakasarap or dapat maging responsable tayo sa mga ginagawa natin sa buhay, lalo na pag usaping ganito, kasi once na magkaroon tayo nito ay hindi na natin maibabalik yung dati pa. Tinanggap na ng ating letter sender yung kapalaran niya kasi wala naman mangyayari kung sisisihin niya yung sarili niya kasi nangyari na nga. Nagmahal lang naman siya at yun din ang masama kasi hindi naging honest yung partner niya sa kanya. So parang hawaan lang siya ng partner niya. So sa ating lahat, lalo na sa ating mga avid listeners ng part ng LGBTQ+, ay dapat ingatan natin ang ating sarili. Sa panahon ngayon, dapat kilalanin natin ng husto yung taong mamahalin natin at yung taong pakikisamahan natin. Kasi hindi natin masasabi na kung sino pa yung matinong tao, kung sino pa yung malinis, ay safe na tayo. Dahil sa panahon ngayon, usong-uso na yung ganyan, hindi naman masama na i-required natin sa magiging partner natin ang magpa-test. Free lang naman yan sa lahat ng public hospitals. Okay? So, hindi masama ang maging aware or maging responsable tayo. Kasi sa panahon ngayon, mas okay na yung mag-ingat. Okay? Hindi naman dahil sa wala tayong tiwala. Gusto lang natin makasigurado na maging safe tayo sa lahat ng magiging partner natin. 'Di ba? Kasi katulad niyan sa case ng ating letter sender, hindi niya naman inisip yun na mangyayari yun sa kanya. Kasi 'di ba? Lesson learned guys sa lahat ng mga avid listeners natin na sa panahon ngayon, ingatan natin ang ating kalusugan. Ingatan natin yung ating sarili. At huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Lalo na yung sa mga mahilig sa mga bagay, sa mga makamundong bagay. Dapat self-protect. Be protected bago makipagbimbangan. Charot. Okay? Kasi marami namang mga protection na pwede natin gamitin kung hindi natin maiwasan yung mga ganyang bagay. So, dapat lagi tayong protektado. Okay? So, sa mga iba naman dyan na makikipagrelasyon sa kapwa nila, ay dapat i-required natin sa mga partner natin. Okay? Yun lang. At God bless us all. At sana marami tayong natutunan sa kwentong ito.
na maging self-awareness tayo. So yun lang at God bless sa'yo, Sander. So sa mga gusto pa magliham at mag-share ng kanilang kwento, ay email nyo lang ako or i-add nyo ako sa Facebook page, Facebook profile, and i-message nyo ako sa Messenger. At sa mga avid listeners natin, kung nagustuhan nyo naman ang kwento, please like, comment, and share sa inyong mga social media accounts para dumami pa tayo, okay? At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa vlog stories ko. So ito muli ang inyong Mr. DJ na si Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. Have a good day and bye-bye. Mwah!